Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bale guys, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ko nakaka-relate, nakaka-resonate sa mga sinasabi ko, okay lang naman yun. May mga next readings pa naman. And yeah. If you want to book a personal reading, Jing Tarot reader, siya yung advice ko na magbibigay ng personal reading sa inyo. I-search mo lang siya sa Facebook. Okay. Wait lang guys ha. Hindi ko pala na-clear yung table bago ako magsimula. Okay, let's start. Messages for Virgo. Pagdating sa love. Saan makuha ko yung energy mo? Pag hindi, wag natin ipilit. May mga next readings pa naman. Pa-comment na lang dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Okay. Let's start. For the sign of Virgo. Nalaglag, wait lang. The Lovers. The Wheel. Ayan. This is big change pagdating sa relationship, partnership para sa'yo. Some of you, high chance na magkaroon ng, big change like you from single being in a relationship or from you na wala kang inspiration, bigla magkakaroon ka ng inspiration. And actually, magsisimula siya when you start to love yourself. Or when yung dati, yung iba sa inyo pwedeng nabawasan or medyo na neglect or na pabayaan mo yung sarili mo ng mga nakaraan. So, pwede ngayon, especially nagkaroon ng new year, new you, new resolution. So, when you start na mag-concentrate sa sarili mo, eto, mababago na rin yung relationship para sa'yo or yung connection para sa'yo. At nagsisimula na nga yan sa para sa iba. Some of you, pwedeng nakaka-experience ka pa rin ng mga problem, stress, gano'n. Pero hindi siya gano'n ka-stressful masyado ngayon dahil una sa lahat, shift mo yung focus eh. Instead of focusing on the stress na part, mas nag-focus ka na lang sa sarili mo. Ano yung may improve mo sa sarili mo? Diba? And maybe yung problem, nandiyan naman talaga si problema. Pero bakit ako mag-focus sa problema? So instead of focusing on the negativity, problems, this is you na nag-focus ka sa positivity. Okay, the person that you're dealing with pagdating sa love. This person, I really don't like the energy nitong person na to. Kasi itong person na to is nakakaranas siya ng mga stressful energy ngayon. So, guys, kung wala ka dun sa part na ito, yung narinig mo kanina, kung hindi ikaw yan, maybe this is your side. Kasi technically, pwede magkapalit-palit yung side dito. Pwede nga nakukuha kong side kahit sinasabi kong ikaw, person mo yun. So, bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. Okay, the King of Swords is here. So, nakikita natin ito as your person who is really stressed right now regarding sa future niya or future ng mga tao sa paligid niya. Like, gusto niya magkaroon ng like, nakikita ko ito as pagta-travel, pag-move, like, paglipat ng bahay, pero pwedeng hindi pa na isa sa katuparan sa ngayon. This person is currently stuck sa situation niya. And the more na nai-stuck siya sa situation na to, the more na nasasaktan siya, nalulungkot siya, gusto niya na pagbabago. Mind you, this person is, akala mo naka-move on na siya, but hindi siya talaga naka-move on. Nakala mo naka-move on na siya. Well, some of you, this is a friend. Like, maybe a friend na akala mo, yung iba hindi relationship kind of reading eh. Kumbaga, maybe a friend is umalis or nawala sa buhay mo and then this person is still thinking about you. Tapos may mga bagay siyang gustong sabihin or i-open sa'yo pero hindi niya magawa sa ngayon. So, parang, kung ano man yung pinagdadaanan niya, pwedeng ikaw yung nahihinga niya na sama na, or ang tawag doon,
nalalabasan niya ng sama ng loob, ganun. But now, you are gone. You're not there. So, yung person na to parang wala akong mapag-opena ng iba na iba. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Take only what talaga sinasabi ko ngayon, iba, hindi love reading yan, but rather maybe a friend who is, you know, nawala sa buhay mo. Or maybe someone important. Special person. Pwedeng walang naging relasyon. You do have the King of Cups. This is you. You have a lot of love to give. Mapagmahal ka talaga, mapagbigay. But, you are attracting a lot of luck ngayon and success. I can see a lot of money. Well, ang nakikita ko kasi, ang focus mo talaga sa sarili mo, hindi naman yung ibang tao, hindi naman itong mga person na nawala na sa'yo. Kasi, choice nila yon, di ba? Decision nila yon, gusto nila yon, na parang buhay. Pinili nila yon. So, you do have here the Ten of Pentacles. This is you focusing on finances, luck, and your goal sa buhay. So, yeah, mas more on sa sarili mo, ikaw nakafocus. And if ever that you are dealing with someone, like, new connection, nakakita ko ng person who is really invested sa'yo. Like, this person really do likes you, gusto ka niya. Even, yung iba, mahal, no? Mahal ka nitong taong to. But then there's this person na parang willing siyang mag-invest sa'yo. This person is willing to give everything sa'yo. And this person is gusto niyang mag-ipon ng something para sa'yo. Like, i-present sa'yo. Like, nakikita niya that you deserve this, you deserve that. And, yeah. So, anong emotion nitong taong ito for you? Yung person, the King of Swords, the Two of Cups is here, Six of Pentacles, and the Seven. Yeah, this person is really wishing na magkaroon ng pagsasama sa inyo. Like, I'm seeing wishing kasi pwedeng ito yung taong malayo sa iyo ngayon. Gusto niya magkaroon ng pagsasama sa inyo. Gusto niya mag-travel. Gusto niya magkaroon ng partnership, pagtutulungan. Six of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn. And then bottom of the deck is the Seven of Wands. Like what I've told you a while ago, pwedeng yung person na to is stuck sa situation. And then this is the sign na naman na nakikita natin. Na pwedeng may spiritual person, spiritual connection sa inyo ng person na to with the High Priestess and the Hierophant. Yan. Pero, you know, as you can see dito sa picture ng Seven of Wands, there's this parang wands sa harapan. It looks like a gate, diba? So, parang this person, nakakonect mo, is currently trapped. Hindi niya kayang umalis sa situation niya, but, you know, gusto niya ng connection, relationship, or maybe even this person wants to see you, to date you, to talk to you in person. If this is a friend, kasi may friendly energy nga tayong nakukuha, this could be a friend na parang gusto niya ng partnership, maybe business partnership, or this person is full of wishful thinking. So, marami siyang wish sa iyo, sa inyo. And yeah. So, anyway, sino yung, in the future na tayo. In the near future, what is the message for you? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Actually, ito iba-iba kasi yung energy na kukuha natin. Some of you have 2 or more connections. Yeah. Anyway. In the near future, yeah, you do have the Two of Swords. Two of Swords is like a decision or connections na we're in. Maybe you do have, ang tawag doon? Choices. Yan. Pagdating sa love. But all of these choices pwedeng magbigay ng happiness para sa'yo, magbigay siya or magpapakita ng, like, you are focusing on the positive side. Diba? So, yung mga connections in the future for you will be masaya and will bring you happiness, contentment. The Hermit is here. This is Virgo energy. So,
you are getting out of your comfort zone. Like what the way I say this, you are welcoming people in your life. Yun, tapos kung sino man yung aalis, this is you na parang, sige, umalis kayo. Kung aalis ka sa buhay ko, umalis ka sa buhay ko. And then you are open naman din in the near future pagdating sa kung sino yung mga dadating, sino yung babalik if ever. And then you are actually no longer waiting to someone, but rather you are allowing this person, these people, technically, hindi lang sa love, but pagdating sa mga tao sa buhay mo. Kung halimbawa, kung may negosyo kayo, mga empleyado mo, kung ito ay friends, yan. Kung alis sa buhay mo, di malis sila. Diba? But then, you are allowing them to learn the lesson. You are allowing them na parang maintindihan or maunawaan kung ano yung halaga mo. And once you let go of the people in your life, doon lang nila ma-realize kung ano yung halaga nila sa'yo. Or ano yung halaga mo sa kanila. Diba, ganun daw yun. Hindi mo malalaman na mahal mo yung isang tao hanggat hindi ito nawawala sa'yo. Diba? Kaya nga may kasabihan na pag bumalik sa'yo, para sa'yo yan. Kasi pwedeng na-realize niya kung ano talaga or sino talaga yung gusto niya or ano talaga yung gusto niya, ano talaga yung choice niya sa buhay. And hindi mo na kailangan ipilit ang sarili mo sa kanila. I can see a person, not only one but two or three or even more of them coming back to your life. Maganda yon. Kasi ito, this time, babalik sila pero hindi dahil pinilit mo yung sarili mo sa kanila. So, are you excited dito sa mga taong babalik na sa buhay mo? Five of Wands is here, but by this time, nababalik ng mga taong to, there's competition. There's maybe other people involved. Like, for example, if you have a friend who is coming back to your life, there's another friend na nag-replace na sa kanya, or maybe an employee na nag-replace na sa kanya, and that hindi na masyadong entitled itong person na to, or kailangan i-prove niya yung sarili niya. Or if this is a lover, there's another person na nakakonect ka na ngayon na magiging dahilan para hindi ka na masyadong invested dito sa person na to. You know what I mean? So, in the near future for you, Virgo. Someone here who is really heartbroken pagdating sa love, who cannot move on. This is a person, a past person who cannot move on. Nakikita natin, the Three of Swords is really hurt. Yung nakikita natin is possible one of the person na babalik. The Three of Cups, this is reconciliation. And then this person is magte-take siya ng risk. May plano na siya actually. Kaya lang itong plano na ito, sa ngayon parang wishy-washy pa kasi kailangan pa niya mag-ipon. That kind of energy na may kinalaman sa pera. Like, I want growth and nakikita ko yung growth na yon. Sa'yo ko lang nakikita yon because kung nasaan ako ngayon, hindi naman talaga ako nag-grow dito. Okay, so this person really wants to come back. Okay, and really this person, nakita niya yung value mo, yung halaga mo, and then this person with the King of Pentacles, nakita niya how stable you are emotionally, spiritually, and financially. And the Empress, this person really do likes you, admires you, at saka mataas talaga pagtingin niya sa'yo, and you are the Empress. You are the Empress. Okay. So, thank you guys for watching. I love you all. And na-appreciate ko yung pag-subscribe ninyo sa akin. Kung nakasubscribe ka na, kung nakapag-comment ka dyan sa baba, maraming salamat. I love you all and bye-bye.